Ako po si Renato. 64 na ako ngayon. Pero ang kwentong ikikwento ko sa inyo ay nangyari noong ako'y 15 anyos pa lang, taong 1976 sa aming liblib na baryo dito sa Samar. Isa siyang antingero. Pero hindi lang basta-basta antingero si tatay. Siya rin po ang isang gabunan. Kung hindi kayo pamilyar, ang gabunan ay isang uri ng aswang. Pero hindi tulad ng iba. Hindi siya pumapatay ng tao. Hindi siya nangunguha ng sanggol. Hindi siya naninira ng pamilya. Sa halip, tumutulong siya. Looban siya ng kapangyarihan ng kanyang itim na mutya na suot-suot niya sa kanyang kwintas. Lahi pa raw nila ang pinagmulan ng gabunan. Kaya bata pa lang ako, alam ko na ang lihim ng tatay ko. Ang kaibigan ni tatay, si Dominador o Doming kung tawagin ng lahat, ay isa ring antingero. Magkabakod lang ang bahay namin. Palaging magkasama sina tatay at tiyo Doming, lalo na kapag may bagong kaso ng kulam o barang sa aming baryo. Ang araw, lumipat sa kabilang sagingan ang isang matandang babae. Wala siyang kasama. Payat, laging nakadaster at mahilig magtinda ng ulam tuwing hapon. Ang pangalan niya ay Nena. Mabait siya kung titignan. Lagi siyang ngumingiti at madaldal kapag may bumibili sa kanya. May kakaiba kay Nena. Sabi ng ilan, kapag daw bumili ka ng ulam sa kanya, kinabukasan ay magkakasakit ka. Masakit ang tiyan, masakit ang ulo, may lagnat, at pag dinala ka sa albularyo, walang makita. Pero kapag kay tatay dinala, napapagalaw. Para bang may humihigop ng lakas nila. Gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa ungol ng mga baboy sa likod ng bahay. Paring Indo, nararamdaman mo ba yun? May gumagala. Bulong ni Tiyo Doming na dumating na parang may alam. May dala siyang itak at pulang panyo sa leeg. Lumabas sila ng bahay. Dahan-dahan, naiwan ako sa sulok. Sumisilip sa siwang ng dingding. Nararamdaman ko ang mutya. Malapit lang siya. Sabi ni Tatay Indo. Teka pare, tignan mo yun. Sa bubungan ng bahay ni Mang Lucio, may nakaupo. Malaki ang katawan, mahaba ang buhok, at tila may pakpak. Nakangiti ito habang nakasilip sa bintana. Ang katawan niya ay putol sa baywang pababa. At sa paanan ng puno ng langka, nandun ang kalahati ng katawan niya. Nakatayo lang na parang estatwa. Manananggal. Pabulong na sabi ni tatay. Ang matandang Nena pala to eh. Sagot ni Tiyo Doming. Kumislap ang mutya sa leeg ni tatay. Kinapa niya ito at saka bumulong ng orasyon. San Benito, Santa Maria, Santa Veronica, protektahan mo kami laban sa anak ng dilim. Sambit ni tatay. Biglang bumaba si Nena mula sa bubong. Ang mga pakpak niya ay parang paniki. Malalapad at maitim. Lumapag siya sa lupa, pero hindi nagkagulo ang mga hayop. Tahimik lang siya, pero ang mga mata niya namumula. Ay wag na kayong magkaila-Indo. Alam ko na ang lihim ninyo. Sabi ni Nena. Gabunan ka, di ba? Pero hindi mo ako mapipigilan. Ako ang tunay na tagapaglinis ng makakasalanan sa baryong ito. Nena, itigil mo na to. Hindi kami ang kalaban mo. Sagot ni tatay. Halay magsitigil kayo. Hindi kayo ang hinahanap ko. Pero lahat ng humahadlang kasali sa hapunan ko. Maya-maya, biglang lumipad si Nena at umatake. Sa isang iglap, nakalapit na siya kay tatay. Tinamaan si tatay sa braso, sugat na parang kinayod ng bakal. Umatras si tatay at itinapat ang mutya sa kanya. Gabunan ako, Nena, at hindi mo ako matitinag. Sagot ni tatay. Nagpormang krus ang anino ni tatay.
at biglang lumiwanag ang paligid. Umatras si Nena. Sumigaw ng malakas. Pero hindi siya umalis. Lalo lang lumaki ang pakpak niya at tila ba ginaganahan siya sa lakas ni tatay. Ako ang reyna ng dilim sa bayang ito. Sigaw ni Nena. Tumakbo si Tio Doming sa likod. Hinataw ng itak ang katawan ni Nena. Tumalsik ang isang pakpak. Napasigaw si Nena at lumipad pa atras. Renato! Dalhin mo ang itay mo sa loob. Sigaw ni Tio Doming. Tumakbo ako sa labas. Kinuha ko si tatay. Habang si Tio ay muling sumugod. Nakita ko nagsindi siya ng insenso. Saka inihagi sa hangin. Biglang bumigat ang paligid. Nawala si Nena sa ere dahil bumagsak siya sa lupa. Pero mabilis siyang nakabangon. Hindi pa to tapos. Babalikan ko kayo. Biglang nagkulay abo ang langit. Kahit madaling araw pa lang. Umihip ang malamig na hangin. At sa isang iglap, nawala si Nena. Hindi na siya muling nakita. Pero simula noon, natigil na ang pagkakasakit ng mga bumibili ng ulam. Nawala na ng tiwala ang mga tao sa kung sino man ang hindi nila kilala. Hindi pa to tapos. Alam kong babalik yan. Sabi ni tatay habang ginagamot ang sugat niya. Huwag kang mag-alala pare. Handa naman tayo. Habang may mga antingero pa sa baryo na may pusong totoo, walang makakagapi sa liwanag. Sagot naman ni Tio Doming. At simula noon, tuwing gabi, palaging may nag-iinsenso na sa bawat sulok ng bahay. At ang mutya ni tatay, lalo pang nagningning. Sir Roy, matapos ang gabing yun, parang muling naging tahimik ang baryo namin. Wala na ulit na paulat na sinumpong ng kakaibang sakit. Wala na ring naririnig na baboy na parang may hinahabol sa likod ng bahay. At si Nena naman, simula nung gabing muntik siyang mapaslang ni na tatay at Tio Doming, ay tila tuluyan ng naglaho. Ang ilang araw, naging abala ulit sila tatay sa panggagamot. Halos araw-araw may humihingi ng lunas. May batang natapilok. May binatang nilalagnat ng ilang araw na walang bisa ang gamot. May ginang na tila ginagayuma raw ng hindi niya kilala. Lahat yan dumating sa amin. Si Tio Doming naman, katuwang niya palagi, bitbit ang kanyang supot ng dahon ng sambong, langis, mga panyo at maliit na bote ng itim na asin. Paring Indo, pasyente mo. Yung anak ni Mang Berting. Tawag ni Tio Doming habang inaakay ang bata. Oh, higa ka lang iho. Huwag kang matakot. Hindi kami mananakit. Sabi ni tatay. Gumuhit ang liwanag sa sahig mula sa bukas ng bintana. Kinuha ni tatay ang mutya. Isinabit sa noo ng bata. At biglang nag-init ang palad niya. Para bang may tumutulak na lakas mula sa katawan ng bata. May dumampi sa'yo, iho. Hindi likas. Bulong ni tatay. Nilagyan niya ng langis ang noo ng bata. Saka inusal ang orasyon, ang diwa ng masamang hangin sa bisa ng gabo ng liwanag. Mawawala ang sumpa ng gabi. Maya-maya pa, biglang nangisay ang bata. Parang kinakalawang ang mga buto, pero ilang sandali pa, napayapa rin siya. Nakatulog, ilang minuto pa, nagising siyang pawis na pawis, pero wala na ang lagnat. Maraming salamat po, Kaindo. Parang wala na po akong nararamdamang sakit. Sabi ng bata. Walang anuman, iho. Sagot ni tatay. Habang abala si tatay sa pagpapagaling, ako naman ay palaging nasa likod. Naglalagay ng tubig sa palanggana, naghahanda ng dahon ng bayabas, at nagsusunog ng insenso. Bata pa ako noon, pero kita ko na agad ang bigat ng tinatahak na buhay ni tatay bilang gabunan. Akala namin tapos na ang banta ni Nena. Akala namin hindi na siya babalik. Pero isang gabi habang nagpapahinga kami, biglang may kumatok sa pinto ng napakalakas. Paring Indo, paring Indo.
Lumabas ka! May kakaiba sa bahay nila, Mang Elias. Sigaw ni Tio Doming. Agad namang kaming lumabas. Wala pang 3 kanto ang layo ng bahay nila Mang Elias. Madilim ang paligid, pero parang may apoy sa loob ng bahay nila. Kumukot-ikot-itap na parang may nasusunog pero walang usok. Buksan niyo ang pinto! Sigaw ni Tio Doming habang kumakatok. Ayos lang ba kayo riyan? Sigaw ni Tatay. Walang sumasagot sa loob. Binuksan ni Tio Doming ang pinto. Nakabukas naman pala. Pagpasok namin, madilim, amoy langis at amoy dugo. Nakita namin nakaupo si Mang Elias sa sahig. Nakatitig lang sa kisame. Dilat ang mga mata pero wala nang buhay. Sa tabi niya, nakayuko ang asawa niya. Umiiyak. Ngunit may kakaiba sa anyo nito. Namumula ang mga mata niya. Lumapit si Tatay pero umatras ang babae. Umalis kayo rito. Huwag kayong lalapit. Sigaw ng babae na si Aling Rosa. Rosa, anong nangyari sa asawa mo? Tanong ni Tatay. Wala kayong pakialam. Walang dapat pakialam. Biglang gumalaw ang katawan ni Mang Elias. Tumayo ito pero nakabuka ang bibig at walang ingay. Para siyang tao-tauhan tapos biglang bumagsak. At mula sa anino ng sulok ng silid, may lumabas na isang nilalang. Pamilyar sa akin. Payat, maitim ang balat, may pakpak na parang paniki. Hindi ba't sabi kong babalik ako? Sabi ni Nena. Hay, anak ka ng dilim. Sambit ni Tatay habang kinukuha ang kanyang itak. Pero hindi lang si Nena ang lumabas mula sa anino. May kasama siya. 2 lalaki na kasing itim ng uling. Mababagsik ang mga mata at tila may mga markang parang sugat sa kanilang leeg. Hindi na ako nag-iisa ngayon, Indo. May kapatid na ako sa gabi. Sabi ni Nena. Eka, anong ginawa mo sa mga yan? Tanong ni Tatay. Mga dati mong pasyente to, Indo. Hindi mo ba naisip? Hindi lahat ng ginagamot mo ay gumagaling sa liwanag. Ang iba sa kanila, sinukuan mo. Ako ang kumupkup sa kanila. At ngayon, kami na ang maglilinis ng buong baryo. Humakbang si Nena papalapit pero kumislap ang mutya sa leeg ni Tatay. Umatras si Nena pero hindi tulad ng dati. Hindi siya nasasaktan. Tingnan mo nga naman, Indo. Hindi na ako nasusunog. Dahil ang kabunan mong liwanag, hindi sapat kung marami kami. Hindi ako mag-isa. Sagot ni Tatay. Doming! Oo pare, ako nang bahala sa kanan. Ikaw na sa kaliwa. Sagot ni Tio Doming. Nagsimula ang labanan. Humugot ng itak si Tio Doming habang si Tatay naman ay lumuhod at biglang sinubsob ang mutya sa sahig. Gumuhit ang liwanag sa lapag, parang bitak ng kidlat. Napatalon ang 2 aswang sa gilid. Pero si Nena, tawa lang ng tawa. Hindi niyo ako matatalo! Sigaw ni Nena. Pero may isa siyang hindi inaasahan. Ako mula sa labas. Hawak ko ang isang bote ng asin na itinuro sa akin ni Tatay. Tumakbo ako para itapon ito kay Nena. Sumigaw siya. Nagliyab ang braso niya. Renato! Umalis ka riyan! Sigaw ni Tatay pero huli na. Nakalapit na ang isa sa mga kasamahan ni Nena. Tumalon sa akin. Pero bago siya makatapo, sinugod siya ni Tio Doming at tinaga ng itak. Tumilamsik ang ulo nito. Si Nena, habang nag-aapoy ang balat, lumipad palabas ng bintana. Ang natitirang isa pang lalaking aswang ay naglaho na rin sa dilim. Pagkatapos ng gabing yon, mas lalo pang naging mahigpit ang pagbabantay sa baryo. Hindi pa yan tapos, sabi ni Tatay habang naglilinis ng mutya. Babalik siya.
At baka mas marami pa silang isama. Sagot ni Tio Doming. Hindi tayo atras pare. Sagot naman ni tatay. Mula nang mangyari ang gabi ng pag-atake nila Nena at dalawang nilalang, hindi na kami mapakali. Lalo na sila Tatay Indo at Tio Doming, halos hindi na sila natutulog sa gabi. Laging handa ang mga anting-anting nila, mga pinulbos na dahon ng sambong at buntot pagi na palaging nasa ulunan ng pinto. Pati ang mga karatig baryo, napapabalitaang may mga naaabutang walang buhay. Tila ba nilaspag ng mga hayop ang katawan. Pero walang kahit na anong bakas ng kagat o sugat na makatao. Tuwing may natatanggap silang balita na may aswang na umatake sa baryo ng Bitaog, Bagumbong o sa may San Rafael, agad silang pumupunta upang imbestigahan. Hindi na rin kami basta-basta nakakalabas, lalo na kapag sumapit ang dilim. Ang mga alulong ng aso, ang tila mga kaluskos sa bubong at mga malalamig na simoy ng gabi, lahat yon pinapakiramdaman namin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang kakaibang insidente ang nangyari. Dumating sa bahay. Noong isang gabing walang buwan, babaeng nakasuot ng puting balabal. Mahina ang tinig, tila nauubo at nagyayaya ng pagpapagamot. Sa unang tingin, parang karaniwang pasyente lang. Pero si tatay, mulat mula pa lang, ramdam niyang may kakaiba sa babae. Domeng, ang lamig ng pakiramdam ko sa babaeng yun. Mahinang bulong ni Tatay Indo. Oo, parang Indo. Ramdam ko rin eh. Parang hindi siya basta tao. Sagot naman ni Tio Doming habang hawak-hawak ang maliit na butalyeng may langis. Pagkapasok ng babae, hindi ito agad umupo. Tumingin lang sa kanila tapos ngumiti. Hindi ako dumating dito para magpagamot. Dumating ako dito para magbigay ng biyaya. Nagkatinginan sina tatay at Tio. Naisip naming baka patibong na naman ito. Pero ibang enerhiya ang dala ng babae. Hindi ito parang kay Nena na mabigat at malamig, kundi parang malamig na mahangin pero kalmado. Parang simoy ng bundok pagkatapos ng ulan. Ako si Dayang Amihan. Isang nilalang ng engkanto ng gubat. Nakatakda akong magbigay ng gantimpala sa mga taong may mga layunin at pusong dalisay. Sabi niya. Tahimik ang buong paligid. Wala ni isang insekto. Wala ring ihip ng hangin. Bibigyan ko kayong dalawa ng mutya. Ngunit hindi ito basta-basta binibigay lang. Kailangan ng patunayan ang inyong kakayahan, ang inyong katatagan sa gitna ng kaguluhan. Inilabas ni Dayang Amihan ang dalawang maliit na sisidlang yari sa kinintuan at pulang bato. Indo, ikaw ang tatanggap ng mutya ng kagyan. Isang lakas na kayang bumiyak ng dilim. Pwersang kayang salungatin ang pinakamaitim na nilalang. Ngunit para makamit mo ito, kailangan mong harapin ang galit na kidlat sa bundok ng matang tubig. Sa gitna ng bagyo, haharapin mo ang bato ng lintik. O naman, Doming, sa'yo naman ang mutya ng kalikasan. Ito ang magbibigay ng ugnayan sa mga nilalang ng kagubatan. Ang mga hayop, halaman, at mga elemento. Ngunit kailangan mong makiisa sa kalikasan sa loob ng 3 araw sa pusod ng gubat ng Sanlibon. Walang gamit, kundi sarili mo lang damdamin at paggalang. Hindi sila nagdalawang isip. Kinabukasan, umalis agad sila sa magkahiwalay na misyon. Si Tatay Indo sa bundok ng matang tubig. Si Tio Doming naman sa gubat ng Sanlibon. 3 araw ang lumipas na halos hindi kami makahinga sa kaba. Hindi rin ako pinatulog ng nanay. Si tatay, basang-basa ng ulan at sugatang bumalik. Nang tinanong ko siya kung anong nangyari, tanging sagot lang niya, Nakaharap ko ang kidlat mismo anak. At ang bato, hindi pala bato mismo, kundi sarili kong galit. Nang natutunan kong pigilan yun,
Doon lang lumitaw ang mutya. Si Tio Doming naman, payapa ang aura nang bumalik. Parang nababalot ng mga ugat at dahon ang buong katawan. Naririnig ko ang mga puno, nakikipag-usap ang mga hayop. At sa dulo, ang mutya ang kusang dumapo sa aking palad. Iniabot ni tatay ang mutya niya sa akin. Maliit na itim na bato na tila kumikislap sa loob. Parang sinlaki ng kalahating kuko. Akin to, pero pakiramdam ko anak, ikaw ang dapat magdala nito. Sabi niya habang inilalapit ang mutya ng kidlat sa palad ko. Simula ngayon anak, hindi lang ako at si Donnie ang tagapagtanggol. Kasama ka na rin. Pero kahit nagtagumpay sila sa pagsubok, isang bagay na hindi pa rin mawaglit sa aming isipan kung nasaan na si Nena. Walang ulat, walang pangyayari, walang amoy ng presensya niya. Parang sumisingaw sa dilim. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng katahimikan, tumahol ng sunod-sunod ang aso sa harap ng bahay. Ang mga kandila sa altar biglang namatay. At sa labas, may boses na bumubulong. Handa na ba kayo sa pagbabalik ko? Sa mga araw na lumipas, hindi lang basta iniabot ni Tatay Indo ang mutya, kundi ginugol niya rin ang bawat sandali para turuan akong gamitin ito ng tama. Kasabay ng mga aral tungkol sa pakikipaglaban, itinuro niya kung paano pakinggan ang tibok ng kalikasan, kung paano damhin ang enerhiya ng mutya at ilabas ito sa tamang panahon. Renato anak, hindi lang basta lakas ang taglay ng mutyang yan. Pananagutan mo yan. Hindi lang sa sarili, kundi sa mga taong kailangan mong ipagtanggol. Sabi niya minsang gabi habang pinagmamasdan namin ang malayong ulap sa dinadaluyan ng kidlat. At dumating na nga ang gabi ng pagsubok. Bumalik si Nena. Sa unang akala namin kalma na ang mga araw. Tahimik ang baryo, payapa ang gabi. Pero isang gabing walang buwan, nagising kami sa huni ng mga ibong malalaki. Mga tagabantay ng dilim. Muli sa kakahuyan, unti-unting lumitaw si Nena. Hindi na siya dating matandang iniiwasan lang ng mga bata. Dahil sa likod ng puting buhok at lukot na muka, bumalot sa kanyang isang itim na aura at sa tabi niya ang kanya. Lahat ng manananggal, lahat gutom. Akin na kayo ngayon. Sabi niya, sabay lipad sa ere. Kasabay ng tunog ng pagkapunit ng kanyang balat sa likod, lumitaw ang mga pakpak niyang parang balat ng paniki. Walang inaksayang oras si tatay at si Tio Doming. Humawak sila ng anting-anting at mga mutyang taglay nila. Tio ay may pamalo ng baging na may ukit, habang si tatay naman ay may hawak na baston na may kumikislap na kidlat. Ako naman ay humahawak na rin ng mutya. Ang unang salpok ay matindi. Lumusob ang mga kasamahan ni Nena, mga nilalang na kaya ring maghiwalay ng katawan. May mga pakpak, may ngipin, may abilidad na tila kabisado ang bawat sulok ng lugar namin. Pero hindi kami kagaya ng dati. Sa bawat hampas ko, dama ko ang agos ng kuryente mula sa mutya. At sa bawat galaw ni tatay, lumalakas ang hangin, tila nakikisama sa galit niya. Renato, sa kanan mo! Sigaw ni Tio Doming. Isang nilalang ang bumagsak sa harapan ko. Umilag ako, sabay bagsak ng kamao na may taglay ng kidlat. Sa gitna ng laban, humarap sa amin si Nena. Kayong tatlo! Kayo ang dahilan kung bakit nawalan ako ng biktima. Ngayong gabi, kayo naman ang mawawala! Na makakapanakit, Nena. Sagot ni Tatay Indo. Sa liwanag ng mutya, mawawala ang kadiliman mo. Nagkaharap sila sa ere. Dalawang matandang may kapangyarihan. Dalawang nilalang na parehong may lihim. Sa huli, sa tulong ng pinagsanib na lakas, napaatras si Nena
Sinubukan pa niyang tumakas. Pero bago pa man siya makalipad palayo, pinutol na ni tatay ang pakpak niya gamit ang isang saksak ng kidlat mula sa baston. "Huwag mo na kaming balikan!" sabi ko habang hawak ko ang mutya sa dibdib ko. Katapos ng matinding labanan, nagdesisyon si tatay na panahon na para ako na ang maging tagapangalaga ng mutya ng kidlat. Matanda na siya, sabi niya, at nakikita niya ang tibay ng puso ko sa labanan. Hindi lang ito tungkol sa lakas. Tungkol ito sa pagmamahal, sa pagpoprotekta, sa paninindigan sa tama kahit nasa harap ng panganib. Ang aral sa ating kwento ay hindi mo kailangang maging pinakamatanda, pinakamalakas, o may pinakamaraming anting-anting para maging tagapagtanggol ng inyong pamilya. Minsan, sapat na ang pusong handang lumaban, ang kamay na hindi nangingimi at paniniwalang may dapat kang panagutan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Sir Roy, sa pagbibigay at pagkakataon na maibahagi ang kwento ng aming pamilya, lalo na sa kabayanihan ni Tatay Indo. Sana ay magsilbi itong paalala sa lahat na sa bawat dilim na dumarating, palaging may liwanag na kailangang panghawakan. Salamat din po sa mga tagapakinig. Sana ay may napulot kayong aral at naipasa ko sa inyo ang init ng katapangan ni Tatay.